Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ito si Lance. Pag-usapan natin ngayon itong pangyayari na tinanggal itong si Vice President Sara sa National Security Council, which is napakabawal ito. Mantakin mo, tinanggal ang Vice Presidente sa usapin at kanyang kinalaman dito sa national security. At pati na ang mga dating presidente na buhay pa ngayon. Sina President Joseph Estrada, sina President Gloria Macapagal Arroyo, at ang bagong-bago lang na presidente na nandito pa at buhay na si President Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, mga kabirada, papanoorin natin ang kanyang mga sinasabi at mga reklamo ni Vice President Sara Duterte. To the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting. Bakit hiningi ito ni Vice President Sara Duterte itong mga dinemand niya ng mga papel? Itong humingi siya dito ng explanation kung mayroon ba talagang nangyaring meeting para pag-usapan kung sino ang tatanggalin sa National Security Council. Dahil sa pagkakaalam ng dating ng itong si Vice President Sara Duterte, last 1986 nang ginawa itong AO, yung executive order na kasama talaga ang Vice Presidente at ang lahat ng nabubuhay pa na naging presidente ng bansa ay talagang isali dyan sa national security. Dahil ang Vice Presidenteng nakaupo ay isa ring susunod na presidente kapag may nangyari sa mismong presidente na nakaupo ngayon. Lalong-lalo na, hindi dapat tanggalin ang mga presidente na nagdaan dahil ang mga dating presidente ay malawak din ang kaalaman tungkol dito sa seguridad ng ating bansa. Ang gusto ngayon ni Vice President Sara Duterte ay magbigay ang National Security Council ng paliwanag kung mayroon mang nangyaring meeting dahil sa kanyang pagkakaalam ay walang nangyaring meeting since 2022 nang nakaupo sila ni Bongbong Marcos. Bakit ito bawal? Dahil kapag walang meeting at tinanggal lamang sila ng basta-basta na walang paalam sa lahat ng mga membro ay ito'y tinatawag na bawal talaga. Ituloy natin itong mga demand ni Vice President Sara Duterte. The list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president. Alam niyo mga kabirada, hindi ito magdidiman si Vice President Sara Duterte kung alam niya lang na may karapatan talaga ang presidente na tanggalin sila ng basta-basta sa National Security Council, di ba? Dahil bakit sinasabi niya ito ngayon? Bakit nagdidiman siya ngayon? Dahil may mga hukus-pukus itong nalalaman. Bakit siya nang naghihingi ng demand na ipakita nyo ang mga minutes ng meeting, mga pictures? Dapat alam niya ng Vice Presidente kung may meeting.
Hindi basta-basta ang meeting yan eh. Hindi yan sekreto dapat ang National Security Council sa kanilang mga membro. Hindi rin alam. Hintayin pa natin kung anong mga komento ng mga dating presidente na tinanggal din dyan sa tinatawag na National Security Council. Maliciously taken out of logical context as a national security concern. Ang delikado dito, wala nang mag-a-advise dyan kay Bongbong Marcos kung ano bang mga problema sa national security, sa seguridad ng pangkalahatan ng mga Pilipino at ang ating bansa. Dahil walang alam naman dyan si Bongbong Marcos eh. Sino bang nakaisip niyang tanggalin niyang Vice Presidente at ang mga dating Pangulo? Siguro may mga tao dyan sa kanyang paligid na yung mga matatalino na nag-udyok dyan sa kanya na tanggalin itong si Vice President Sara Duterte. Dahil imposible namang maisip yan ni Bongbong, di ba? Wala nga siyang pakialam sa bansa eh. Tapos makikita natin ngayon na biglang nakaisip siya ng ganon. At delikado itong ginagawa niya. Dahil magkawatak-watak na ang mga opisyalis ng ating bansa. Wala nang magbibigay sa kanya ng payo kung ano ang dapat gawin, kung anong dapat mga desisyon para sa kapakanan ng ating mga kababayan o ng kapakanan ng ating bansa. 'Di ba? Sino lang ang mag-a-advise sa kanya? Yung mga nasa paligid niya. Wala nang kinalaman ang mga dating humahawak ng national security, katulad ng mga dating presidente. 100% itong si Vice President Sara, dahil nag-demand siya ng ganyan, bawal ito. Bawal itong ginagawa nila Bongbong Marcos. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request. Wala talagang meeting siguro ito. Walang meeting. Hindi pinagbubutuhan kung sino ang tatanggalin. Kaya nag-demand itong si Vice President Sara Duterte. To present to the Council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, Delikado din ito. Baka ang mismong Security Council ang nang-imbestiga na ngayon. Iniimbestigahan si Vice President Sara Duterte kaya tinanggal. At ang mga kaalyado niyang mga dating Pangulo. Kaya tinanggal si Vice President Sara Duterte. Baka may niluto na itong mga ebidensya. Hindi natin sinasabi at ating opinion lamang ito. Dahil alam naman natin na ginagawa na nila ito ngayong kanilang panahon eh. 'Di ba? Baka may niluluto na itong paggawa ng mga hakbang laban kay Vice President Sara Duterte at kaya ito naisip nila na tanggalin sa mismong National Security Council. based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Naku po, delikado talaga. Wala talaga siyang na-remember na nagkaroon ng National Security Council meeting. No? Hindi daw. Kaya bakit siya natanggal? Dapat kung magtanggal ng mga membro, may gagawing meeting, may agenda. Ha? Kailangan nandun din ang mga tinatanggal or tatanggalin sa mismong meeting na yun. Diba? Para fair, para patas, at malalaman nila kung sinong mga membro. Ito yung pagbubutuhan eh. Pagbubutuhan kung kailangan bang tanggalin or hindi.
bakit ngayon sumulpot na lang ang executive order na ginagawa ng administrasyong ito na tanggalin sa mismong usapin ng national security? O, kayo maghusga, mga kabirada. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by Atay, the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang ginagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting. Nako po. Whichever is applicable. And finally, I urge all the di ba? Applicable daw talaga. Yung kaniyang dapat inimbitahan siya sa meeting. Baka dalawa lang ang nag-meeting at nagkakasundo ang dalawa. O di ba 3 tao na tanggalin ang Vice Presidente? Abay, bawal yun. National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Nako po. Grabe, no? Bagong taon, bagong kalokohan na naman ang ginagawa nitong si Bongbong Marcos. Wala nang pakundangan itong taong ito. Siguro puro na lang ito mga advisor ang nagpaplano. At wala na silang pakialam. Siguro pangalan niya na lang ang presidente. Pero yung puso at pag-iisip nito, wala. Wala na. Walang sense of leadership. Grabe na talagang ginagawa. Pero abangan natin, mga kabirada, ang mangyayari sa Lunes ng petsa 13 ng Enero sa nagbabadyang rally ng INC. Baka may pag-asa tayo sa araw na yan. Well, hanggang dito na lang, no? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At kung may time ka, kahit konti, paki-hit na lang ng notification bell para ma-notify ka kapag may gagawin akong bagong video. So, paki-like na rin, paki-share. Okay, bye-bye.